Magandang araw po muli sa inyong lahat. Good evening, good morning, good afternoon. We are now on diary entry number 809 to 810. Pinag-isa na lang natin po ito, no? Because they are related, very much related. Magkarugtong sila. Basahin po natin ang nakasulat sa 809. During the night, I was suddenly awakened and knew that some soul was asking me for prayer, and that it was in much need of prayer. Briefly, but with all my soul, I asked the Lord for grace for her. The following afternoon, on diary entry number 810, when I entered the ward, I saw someone dying, and I learned that the agony had started during the night. When I verified it, it had been the time when I had been asked for prayer. And just then, I heard a voice in my soul, "Say the chaplet which I taught you." I ran to fetch my rosary and knelt down by the dying person, and with all the ardor of my soul, I began to say the chaplet. Suddenly, the dying person opened her eyes and looked at me. I had not managed to finish the entire chaplet when she died with extraordinary peace. I fervently asked the Lord to fulfill the promise He had given me for the recitation of the chaplet. The Lord gave me to know that the soul had been granted the grace He had promised me. That was the first soul to receive the benefit of the Lord's promise. I could feel the power of mercy envelope that soul. 809. Sa gabi, bigla ako nagising at nalamang may ilang kaluluwa na humihingi ng panalangin sa akin. May isang kaluluwa lang actually ito, no? At talagang kailangan nito ng panalangin. Maiksi lamang subalit buhos ang aking buong kaluluwa. Humingi ako ng grasya sa Panginoon para sa Kanya. Sunod na hapon, pagpasok ko sa ward, nakakita ako ng isang taong naghihingalo at nalaman kong nag-umpisa pa ang kanyang panaghoy noong gabi pa. Nung masuri ko ito, nalaman ko na ito ay noong oras na may humihingi sa akin ng panalangin. At sunod nito, taimtim kong hiningi sa Panginoon na ibigay ang kanyang pangako sa akin dahil sa pagdarasal ko ng chaplet. Ipinagbigay alam sa akin ng Panginoon na tinanggap ng kaluluwang iyon ang grasyang aking hiniling. Ito ang kauna-unahang kaluluwa na nakinabang sa pangako ng Panginoon. Nararamdaman ko pa ang kapangyarihan ng awa na bumalot sa kaluluwang iyon. So sabi ni Faustina, this was the first beneficiary of the promise of the divine mercy. Ang pangako ng ating Panginoon na sa sino mang magdarasal, yung mismong tao, no, na magdarasal ng chaplet, or kapag ibang tao or someone else ang nagdasal ng chaplet sa tabi ng isang taong naghihingalo, tatanggapin nito ang kanyang awa at siya mismo ang magdadala sa kaluluwang ito sa kapayapaan. So it was a promise. Swerte ni Faustina, she received a confirmation from the Lord Jesus. Uy, yung ipinagdasal mo, nandun na. So, no, tayo kasi hindi ganun, we do not know. Dasal tayo ng dasal, yung inyong minsan kayo, no, ang kukulit nyo minsan, no, isang taon na nating pinagdadasal, hindi nyo pa inaalis sa no, sa listahan. Pinapadala nyo pa rin ng mga pangalan, no. Hindi kasi natin alam kung itong mga kaluluwang ito ay nakalaya na, no? Katulad ng discuss natin in the previous entry na
kung sila ay wala na sa pagkakabilanggo, no, sa exile. Kung nakaabot na ba sila, nakarating na sila sa langit. So, hindi natin alam kasi wala tayong extraordinary grace coming from the Lord to have or get that knowledge. Pero si Faustina, she was able to learn. No? Ipinaalam yan sa kanya ng Panginoon. Okay, so, ano ba talaga ang proseso ng kamatayan? So, kasi marami pa rin sa atin takot mamatay, di ba? Lalo na yung walang devotion to divine mercy, yung mga hindi na nagsisimba, no? Maraming tao po yung ganon. Na meron silang fear of death, no? Takot sa kamatayan. So, tingnan natin kung ano ang mga senyales, no? Mga ilang araw o ilang oras bago tayo mamatay. So, ito ni-research ko lang po, no? Makikita nyo rin yan sa internet. Ni-research ko para lang mabigyan ako ng idea, pero validated ko kasi it happened sa aking ina, tsaka sa aking lola. So, una po, may surge of energy. Tumaas yung energy level ni nanay, ni lola. So, kala namin, okay na, magaling na, oy, pwede tayong umuwi, no? Pero saglit lang pala yun. Yung ganong state ng pagtaas ng energy level. No, biglang-bigla, eto yung mga sinasabing surge of energy, no? Gustong bumangon, parang sinasabi niya, okay na ako, malakas na ako. Pero hindi niya sinasabing malakas na siya. Gusto lang niyang bumangon, no? And then, biglang-bigla, bibong-bibo, nakikipag-usap, no? Tapos gustong kumain pagkatapos, eto yung nanay ko talaga, no? Ilang araw talagang natulog, hindi nakakain. Tapos biglang-bigla, mumulat yung mata. Tapos, hihingi ng pagkain. Ang lakas-lakas naman kumain, ano? Na parang wala lang. So, akala mo kasi days na hindi siya kumain, di ba? Mahinang-mahina yung katawan mo. Pero ito, biglang humingi ng pagkain, ano? And then, yun nga, yung prosesong yan, ng surge o pagtaas ng kanilang energy, saglit lang pala yun. Ganon din sa lola ko at saka sa nanay ko. No? Sa lola ko mas ganon. Pero sa nanay ko kasi paulit-ulit yung ganito. Yung ganyang pangyayari, paulit-ulit siguro mga 5 episodes hanggang dun sa ikatlo, no? Parang naging we got used to it na okay na kami, no? Ay, ganyan lang talaga yan. So, nangyari pa uli yun ng hanggang 4 na beses. Nung ikalima, sabi namin, eto na yon, hindi na to makakabawi. Pangalawa, may pagbabago sa paghinga. So, babantayan nyo to. Unang-una, marahan at di masyado madalas. So, marahan lang. Ganun lang, no? Tapos, irregular. Wala siyang pattern, no? Tapos, bigla, bibilis. Biglang gano'n, no? And then, pagkatapos nun, wala na, flatline na. So, ito, proven ko dun sa lola ko at saka sa nanay ko. So, marahan muna, no? Tapos, biglang bumilis, no? So, parang nakakaawa na naghahabol sila ng hininga. Pero wag daw tayong mag-alala sa ganyan. Wala naman daw yung problema. Hindi po yan, mahirap, no? Pero siguro sa case ni Faustina, it was difficult kasi talagang ang problema niya ay yung kanyang baga or yung kanyang lungs. So, yun. No? Una, may surge ng energy. Pangalawa, may pagbabago sa paghinga. Okay. Yung pangatlo, hindi daw responsive. No? Wala lang. Kausapin mo, nakatingin siya sa kung saan. No, hindi nakafocus sa yon, nakatingin sa kung saan. May tinitingnan siya kung anong bagay, no? Pero, dahil ito ay malapit na po, no? Kahit po nakapikit siya, ito lagi ko rin sinasabi, the hearing is the last to go. Yung sense of hearing, ito ang pinakahuli po na mawawala. The last to go. So, kausapin nyo lang yan. Kausapin nyo lang kausapin. Kahit hindi siya nakatingin sa atin, no? Nakikinig po yan. Maririnig niya yan. Nasa state of ano yan? Meditation, actually, pag nakaganon, no? Lalo na kung nakataas na ganyan yung, yung mata. No? So, doon sa mga mamamatay na, nakaganon, palagay ko, pumapasok na sila doon sa isang malapit na pakikipag-isa
sa ating Panginoon. Union. The great union with God. So kapag gano'n na yung nakataas na yung kanilang mata. And especially if that person is holy, like Faustina, no? Talagang yon, no? The eyes is already focused to God. Kasi yun na yun no? Magsasalubong na sila. Okay, but then again, huwag niyong masyadong, hindi masyado, no? But then again, huwag niyong istorbohin. Ibig sabihin, huwag yung, nay, ano ba? Huwag niyong ganon. Nasa proseso na po siya. So, huwag niyo nang pilitin, no? Huwag niyo nang, kung in case pumikit na lang, no? Alam niyo naman na pag gano'n na, huwag niyo nang ipa-revive, no? Kasi pag pina-revive niyo pa, magre-resuscitate pa, ganyan, no? Tawag doon, magsi-CPR pa, and other processes, naliligalig na po ang kaluluwa noon. Kasi ginugulo mo na So, let it be. Kailangan tanggap yan ng relatives that your beloved is already in the process of transitioning. But, kung nakapikit na pong ganon, nakikinig pa rin po siya. You can say whatever you want to say. Ang ika-4 po, ito wala ito doon sa ni-research ko. Pero in my experience, no, napansin ko, yung may expelling, nag-e-expel sila, anything dirty. No? Kasi pag pumunta ka sa langit, hindi ka pwedeng marumi. No? Kaya po, nagpupupo sila, no? Yung last na pupo nila, at huling ihi. Biglang makikita mo sumasabog yung ihi. So, it is an expelling process noong madumi or dumi sa katawan sapagkat anything dirty will not be acceptable in heaven. Kaya po pala, naisip ko lang yun, kaya pala, yung namatay with all our care, dapat talaga nililinisan po natin. No? Ibig sabihin, di po ba pinupunasan? Di mo na siya liliguan ng no? Pero nililinisan po siya. Kaya nga, di ba si Jesus, no? Pinahiran talaga ng pabango. No? At yung pabango na yon has also cleansing effect. So, this is important. No? Kailangan malinis yung ating kapatid. The physical body has to be clean. And then, observe nyo, meron pang isa. The last tear, yung huling luha. Maybe it's an expression of bliss, of joy, ecstasy, divine ecstasy. Finally, no? Baka kasi nung time na yon ay nag-meet na sila ni Lord. Or, yun na yung huling paalam niya sa inyo. Pinaparamdam niya na mahal niya kayo. Yun yung, kumbaga, doon sa mga tao nakasurround sa kanya sa bedside, no? Pwedeng isang isang paraan para maiparating sa inyo na mahal ko kayo, no? At dadalin niya yon hanggang doon sa kabila. Nakakaiyak talaga yon. When you see the last tear, iiyak ka na lang. Pero again, dapat graceful tayo. Ibig sabihin po, tama na yung mga palahaw. Tama na yung inay. Tama na po yun. No? Pag-aralan nyo, natanggapin yung huling bahagi ng kanyang buhay. No? Patawirin nyo po ang kaluluwang ito ng maayos. Sapagkat when you shout, or when you become emotional, hinihila mo po kasi pabalik yung kanyang kaluluwa. That is supposedly patawid na, no? So, wag mo nang pigilan. Napakaganda ho doon sa kabila. Wag niyong pigilan. This is freedom. Tapos na yung kanyang exile. Papunta na siya patawid na siya sa kabila, crossing the veil, no? Yung lambong, tumatawid na po siya doon at naaaninag na niya ang liwanag. Kapag nakita niya ang liwanag, ang susunod doon, nakikita na niya ang Panginoon. So, wag na po kayong gumawa ng eksena sa huling bahagi ng mahal natin sa buhay, ng kanilang buhay, no?
Now, ano naman ang pwede natin gawin? So, you have seen the signs. Mapera lang po dun sa bigla-biglang namamatay. Siguro, discuss natin any day, other day, yung bigla na lang namatay. No? Kasi meron din yan na mga parang premonition ang tawag nila. Oh. Meron niyang mga parang nagparamdam. No? But, let's not talk about that muna. So, ano pwede natin gawin doon sa kamag-anak natin, mahal natin sa buhay, na nasa proseso ng pagtawid sa kabilang buhay? Unang-una, yung sinabi nga ni Faustina, no? Dasalin ang chaplet. It is an intercessory prayer with a lot of power na kaya niyang isalba kahit na ang pinakamaruming kaluluwa. Those whose sins are scarlet, as red as scarlet. Ganun katindi. O yung sa Tagalog, yung sing itim. Ang kanilang kasalanan ay sing itim ng ano, no? Ganun kaitim, ganun katindi, no? Kayang isalba ng Divine Mercy Chaplet ang kaluluwang yon. Dahil yun nga yung pangako ng ating Panginoong Yesus, this is the time of mercy. And at your last hour, you just have to accept me. Take my hand. At tayo naman, no, na nasa palibot ng ating kamag-anak, mahal sa buhay na patawid, ang pwede talaga natin gawin is to pray. No, kung hindi po kayo marunong mag-chaplet, pray the rosary, but I recommend that you, each one of you, teach your loved ones how to pray the chaplet. Always have a copy of the chaplet so that in case, madali lang, no? Kahit naman basahin lang nila yan, wala namang problema. No? Just say it unceasingly. Sa bahagi nga ni Faustina, di ba? Hindi pa niya natatapos ang chaplet na maalam na yung kaluluwa na nakita niya. No? So, pray the chaplet, pray the rosary. That is very important. Pangalawa, humingi na po kayo ng tawad. Okay? Kung sa tingin mo, marami kang naging pagkukulang doon sa taong ito, baka kasi kaya hindi siya makaalis walang closure, no? Hindi mo pa pinatatawad, no? Or hindi ka pa niya pinatatawad, pero wala na siyang pagkakataong humingi ng tawad kasi ano na siya, no? Hindi na nagpa-function ang kanyang senses, no? Pero maririnig pa nga. So, kung nasaktan mo itong kaluluwang ito, in one way or another, alam mo yun no? Or kung mga minor lang naman, no? Just the same, humingi ka pa rin ng tawad. Patawarin mo na ako, Nay, ha? Kung ano man ang nagawa ko sa'yo nung nabubuhay ka, patawarin mo na po ako. No? At mahalaga yon sa isang taong papanaw kasi wala siyang bibit-biting sama ng loob sa kabilang buhay. No? Parang, halimbawa, yung isang tao na namatay sa violence, may dala-dala siyang ganun Yung taong pumatay sa kanya, dala-dala niya yun sa pagtawid niya. Kaya hindi siya makatawid-tawid ng ganap. No, kasi nga, yung tao na yon na gumawa sa kanya ng kahalayan or pinatay siya, ganun, hindi naman humingi ng tawad sa kanya. So, dala-dala niya yon. Ensure lang natin na yung ating kapatid na papanaw, wala siyang dalang sama ng loob o galit sa kabila. Otherwise, hindi po agad siya makakatungo sa langit. Sapagkat yun, kailangan ng purging process. Okay, ang ikatlo, patawarin siya. So, humingi ng tawad, patawarin mo naman siya. Kung siya naman ang may nagawang pagkakamali sa iyo for all his or her excesses, patawarin mo na. Wala na magagawa kung ang laki ng utang nito, wala na. Sisingilin mo pa ba? No, wala na. No? May ibang paraan kung paano yan magbabayad sa iyo. No? Kung may mga utang, pagkakautang, material man o hindi, may payment pa rin naman kasi lahat will be accounted. So, patawarin mo kasi kailangan ng kaluluwang tumatawid ang kapatawaran. Kung hindi natin sila patatawarin, edi syempre, dala-dala din nila yung guilt, feeling of guilt, pagtawid nila sa kabila. No? Halimbawa, yung buti nga, ayan, mamamatay na, ayan, maigi naman, mamamatay ka na. That is, wag na wag niyong gagawin yan. That is dangerous, no? Dangerous to the soul who is in the process of transitioning and dangerous also to your soul. Why? You have to give respect to the person crossing over.
ibigay ang lahat ng respeto. Kaluluwa po kasi yan, hindi na yan yung katawan. Maraming excesses, mga pagkukulang ang katawang lupa nito, kanyang pag-iisip, ang kanyang emosyon. But his soul is perfect. Ang kaluluwa niya, no, hindi lang siya naging attune, hindi lang siya masyadong connected sa kanyang kaluluwa, who is pure, which is pure. And so because this is, my dear friends, the soul crossing over, not the body, kasi the body will perish. So, give the soul utmost respect. Ibigay ang respeto na nararapat sa kaluluwa. Gaano man naging kasama ang buhay niyan sa lupa. No? Kung yan, maraming pinapatay at isang pamilya mo, isa sa biktima ng kanyang mga kalupitan, patawid na po yan. Patawarin nyo na. Kasi kung hindi patatawarin ang mga taong ito, ay ano pa ang naghihintay sa'yo pag it is already your turn to leave, no? Kasi babalik naman yan sa'yo at your last moment, eto, no? Hindi mo pinatawad ang taong ito. No? Hindi tuloy nakalaya, hindi tuloy nakapunta sa langit. Ang taong ito, dahil hindi mo pinatawad, ay dalawa na kayo ngayon. Dalawa na kayong gano'n ng magiging punishment because you did not forgive. So, again, humingi ka ng tawad and patawarin mo rin kung sila naman ang may kasalanan. That is very important, forgiveness. Okay, so naghihintay ang liwanag. Minsan kasi yung mga namamatay natin, parang may hinihintay pa. Hindi makalis-alis kasi nasa abroad yung isang anak. No? Pero alam nyo, if it is already causing that soul a lot of suffering, sabihin nyo na lang, just go. Huwag mo na intayin. No? Pagkikita pa naman din kayo. No? Yung taong yun, halimbawa yung anak niya, na mahal niya, wala pa. No? Okay na po yun. Dire-diretso ka na lang. I did that to my grandmother. Sa lola ko, sabi ko, wala pa si tita, hindi makakano. Pero sige na, huwag mo nang hintayin, no? Gustuhin ko man sana na yung tita ko, maabutan pa niyang buhay ang lola. Pero, kung mahirap na, kung yung nahihirapan na kasi yung kaluluwa, so, sabihin na lang na, alis ka na, okay na yan. No? Magkikita pa naman kayo. At saka, alalahanin nyo na itong kaluluwa na to, mas kaya niyang pumunta kung saan man nandoon ang mahal niya sa buhay na iniintay niya. So, pwede na siyang magparamdam. This is already the soul. It can fly. No? Kaya niyang lumipad patungo doon. So, kailangan lang medyo sensitive. No? Pero people feel. May mga taong nakakadaman yan, no? Na parang dinalaw sila ni nanay, ni lola, ganun. Totoo po kasi yon, no? The soul visited that person kasi mahal na mahal niya at gustong-gusto niya, marahil, na makita yon at ma-assure yung buhay na kamag-anak na yon na magiging okay ako. At hinahangad ko rin na maging okay ka din. Magpaalam ng may galak. So, yung sabi ko nga kanina, wag na pong mag-eksena. Wag mo kaming iwan. Mga ganun ba, nay, ganito, ganyan, no? Wag na mag-iiyak. The best parting mood, parang no? Bagamat nalulungkot ka, pero palayain mo siya ng may galak. Parang imaginein mo that this soul will be crossing over and will go to heaven, sa paraiso. Walang pain, 'di ba? Walang sakit. At nandun siya para magpahinga. To rest in peace. 'Di ba ang ganda-ganda nun? No? So, may period tama naman, no? May period tayo ng grieving. But as much as possible, the person who is crossing over, palayain natin sila ng may galak. Sapagkat yun, wala talagang holding back. No, hindi na sila yung lilingon-lingon pa na, teka, babalik ako, hindi ko maiwan ang anak ko. So, they will proceed. Magpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay. So, again, maganda yung alam natin yung mga signs, and when we see the signs,
Katulad ng ginawa ni Faustina, kasi hindi naman natin hindi tayo ganun kasensitive, no, sa mga souls who are asking for prayers. Pero kapag ito yung kamag-anak natin, mahal natin sa buhay ang patawid, the key has been presented, no? Pero ang pinaka-importante, no, dasalin ang chaplet ng walang humpay. Garantisado. That soul will be living in peace. Magandang araw po sa inyong lahat at bukas uli para sa susunod na entry sa diary ni Faustina. Please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel.